may mga santo kang pwede mong tawagan. No? Kung mayroon kang sakit, mayroon kang santong tatawagan. Na kung saan, yan din ang ginagawa ng mga pagano noon, lalo na sa Ehipto. May Diyos ng kalamidad, may Diyos ng kagalingan, may Diyos ng araw, may Diyos ng ulan, tubig, at may Diyos ng gera, at maraming mga Diyos-Diyosan sila noon. Kaya lang, dahil nga sa yung mga tao ay pagano pa rin, ang kaisipan, para maging Kristiyano, pinalitan ng makakristyanong pangapangalan. Sa madaling sabi, hindi po talaga totoong nagkaroon ng pagbabago. So dito po makita po natin na saklaw ng Diyos ang lahat ng larangan ng pangangailangan. Sinasabi po natin sa pananampalatayang Kristiyano, hindi natin kailangan ng mga Diyos-Diyosan o mga santo para humingi ng tulong. Maaari po tayong humingi ng tulong o manawagan sa Diyos sapagkat saklaw niya ang lahat ng mga bagay. Buksan po natin ating mga Biblia sa awit, no? Sa awit, kabanatang, wala palang kabanata. Sa awit, 135. Ang awit po ay nasa lumang tipan. Magkakatabi po yan at ang kawikaan, bago ang kawikaan ay awit, 135. Ang sabi po dito, verse 5, aking batid na si Yahweh ay ang Diyos na dakila, higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. So, sa panahon pa lamang ng mga Israelita, sa paligid nila ay napakarami ng mga Diyos-Diyosan. At ang Israelita ay pinagpahayagan ng Diyos at ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng propetang si Moses. At na ipakilala sa bayang Israel na ang Diyos ay na si Yahweh, ang Diyos na dakila. Siya ay higit sa mga alinmang Diyos-Diyosan na naglipana. Kaya kung tayo may mga problema at suliranin, we can directly ask God. No? Hindi natin kailangan na lumapit kung kani-kaninong mga Diyos-Diyosan o mga santo, sapagkat lahat ng mga pangyayari sa buong mundo ay nasa kontrol at kapangyarihan ng iisa at tunay na Diyos. Sa Jeremiah chapter 2, verse 28. So, kung kayo po may mga Biblia, buksan ninyo ang inyong Biblia sa Jeremiah chapter 2, verse 28. Okay? Verse 28. Saan ba yung verse 28? Wika dito sa verse 28, nahan ang mga Diyos-Diyosang inyong ginawa. Tingnan natin kung kayo'y maililigtas nila. Huda, sindami ng inyong lunsod ang iyong mga Diyos. Akong si Yahweh ay nagtatanong, ano ang sumbong ninyo? Lahat sa akin. Lahat kayo'y mga suwail. Wala na kayong ginawa, kundi kalabanin ako. Ang Diyos ay nagagalit kapag nagkakaroon tayo ng ibang Diyos, lalong-lalo na sa mga Israelita. Kaya kung tayo naging Kristiyano, ang kautosang ito sa Israelita ay tumuloy sa ating mga Kristiyano. Ang utos ng Diyos ay huwag kayong gagawa ng mga inanyo ang larawan. Nasa 10 utos yan. Ang wika ng Diyos, thou shall not make any graven image. Huwag kayong gagawa ng mga inanyo ang larawan, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Okay? And then sa Mateo 6, no, Matthew chapter 6. Okay, Matthew chapter 6. Sa mga nanonood, ay maaari po kayong sumabay. Matthew chapter 6, verse 6, at patuloy. Ito po ay, okay, Matthew chapter 6. Verse 6. Ngunit kapag
mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So dito ay itinuturo sa atin, kung tayo mananalangin, ay kinakailangan nating manalangin directly sa Diyos. Kaya kung tayo ay may ugnayan sa Diyos, ang wika ng Panginoon, kung tayo manalangin tayo ng katulad ng itinuro niya, Ama naming sumasalangit, sambahin ang ngalan mo. No? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So yung panalangin iyon ay pattern yun kung paano tayo makikipag-usap sa Panginoon. At sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung tayo mananalangin, hindi pa nga raw natin hinihingi yung ating kailangan, alam na ng Panginoon. Pero kinakailangan pa rin nating hilingin sa Kanya bilang pagtitiwala na tayo ay sa Diyos lamang umaasa at ang Diyos lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mga kailangan natin. So malinaw dyan na ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin natin. Sa Galatians chapter 4, verse 8. Galatians chapter 4. Verse 8. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, no, ito yung nung hintil pa. Ang mga Galatians kasi ay hindi naman sila mga Hudyo, meron din silang mga nakagis ng mga paniniwala, kaya lang hintil na paniniwala o paganong paniniwala. Kaya nga sabi dito ni Pablo sa kanila, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ayan, malinaw dyan, na ang mga taong wala pa talagang tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos ay namumuhay sa pamagitan ng pagsamba sa mga ibang Diyos o mga gawang inanyo ang larawan ng mga tao. Kaya nga kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, wala na tayo doon. Hindi na natin sila sinusunod o ginagawa. Ang mga pananampalatayang Kristiyano na nahaluan ng paganong paniniwala ay may mga seremonyang katumbas ng mga paganong ritual. May paganong ritual sila. Sa kanilang mga paganong ritual ay ito'y nagpapakita ng pangpalubag loob ng mga Diyos, no? Sa pamagitan ng kanilang mga ritual ay ang Diyos ay na sinasamba nila ay pinapalubag ang loob. Halimbawa, kung mayroong lindol, sila ay nag-aalay ng mga hayop o kaya pag sumabog ang bulkan, ganun din. Kapag may karamdaman, ay sila ay nagkakatay ng mga manok, ito'y o kaya minsan aso o kung mga hayop na maaring hinihiling sa kanila ng mga babaylan o kung anumang mga tagapamagitan nila sa espiritual na mundo. At sa pamagitan ng kanilang pag-aalay, meron silang mga ritual, nagsasayawan, o kaya minsan may mga magical na seremonya. Minsan nga, yung iba'y naglalakad sa apoy o kaya nagsasayawan sa apoy upang ipakita na ang Diyos nila ay nandoon sa kanilang kapaligiran, sa kanilang kalagitnaan at gumagawa sa makapangyarihang paraan. Ito yung mga ritual na ginagawa ng mga pagano. Kaya lang, makikita po natin na ang mga ito ay walang saysay na seremonya. Kaya lang, dahil sa ito'y inanyo ang Kristiyano, nagkaroon ng kapangyarihan. No? May mga seremonya. Halimbawa, sa seremonya ng tinatawag nating komunyon, noon ang paniniwala nila
ay literal na iniinom nila ang dugo ni Jesus at literal na kinakain ang katawan ni Kristo. Ayan ay cannibalism. Hindi natin tinuturo na kapag tayo nagko-communion, ay yung katawan ni Kristo kinakain mo. Yan, simbolismo lang sa atin. Hindi rin natin iniinom literally ang dugo ni Kristo. Hindi naman tayo Dracula, no? Kaya mali yung ganong katuruan. Bagamat ginagawa nila ang katulad ng ginagawa natin, kaya lang yung doktrina nila, yung paniniwala nila, ay iba sa paniniwala natin. Hindi natin ginagawang totoong laman yung tinapay, at hindi natin ginagawang totoong dugo. Kaya lang dahil niya sa mga paganong practice, nagkakaroon ng kapangyarihan ng mga pare para gawing totoong literal na katawan yung tinapay at gawing literal na totoong dugo yung alak. Yan ay paganong paniniwala na nakagisnan na rin natin ngayon. Kaya nga dapat yan maituwid, itama yan, sapagkat bilang mga Kristiyano, may mga tama na aral na itinuro sa atin ang Biblia at ng mga apostol na ibinili ng Panginoon sa kanila. Halimbawa, sa Isaiah chapter 1 verse 14, Isaiah chapter 1, verse 14. Labis akong nasusuklam. Ito ang Panginoong Diyos ang nagbiwika nito sa pamagitan ni Isaiah. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. So talagang ang Diyos ay nagagalit doon sa kanyang bayan na kanyang pinili upang siya'y paglingkuran, ngunit dahilan sa kanilang dahil sa na-impluensyahan sila ng kanilang paligid ng mga paganong paniniwala, nakaligtaan nila ang nasambay ng Diyos ayon sa kanyang iniutos. Kaya nga ang Diyos ay nagagalit. No? Dapat hindi sa ganoong paraan sinasamba ang Diyos. Tayo, lalo na kung Biyernes Santo, di ba? Meron tayong mga kabilugan ng buwan, Biyernes Santo. Naniniwala ang marami na nagiging malakas ang puwersa ng kadiliman. No? At kahit mga Kristiyano na, natatakot. Kristiyano na yun. May mga Kristiyanong takot din sa Friday the 13th. O, takot sila sa numerong 13. Ano ba yung nangyayari sa mga Kristiyano na, pero may impluensya pa rin ng mga paganong paniniwala. May mga Kristiyano na na-impluensyahan pa rin ng mga tinatawag nating kasabihan. No? May mga kasabihan na huwag kang magwawalis sa gabi. Kasi pag nagwawalis ka sa gabi, ay inilalabas mo ang swerte. O, mga ganong paniniwala. O kaya pa nakakita ka ng pusang itim, malas. O, mga ganong paniniwala. Kahit Kristiyano na, kaya nakakita ng paru-parong itim, naku, may masamang nangyari, may namatay. Araw-araw ba naman may namamatay eh? Saan ka pumunta may namamatay? O. So, yung ganyang mga paniniwala ay na-impluensyahan kahit Kristiyano na. Hanggang ngayon, may mga Kristiyano na mayroon pa ring impluensya ang paganong paniniwala. Kaya nga ang Diyos ay suyang-suya na sa mga ito sapagkat kahit ang kanyang bayan ay na-impluensyahan. Sa Jeremiah chapter 7 verse 4, balikan natin ang lumang tipan. Jeremiah chapter 7 verse 4. Ito po, basahin ko po Verse 4. Saan ba yung verse 4? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo
maililigtas ng mga salitang iyan. Kasi may mga mga Kristiyano na kahit kasalukuyan, naniniwala sa mga tinatawag nating positive confession. Yung pag sinasabi mo, nangyayari. Yung may power daw yung kanilang sinasabi, may power daw yung kanilang bibig. What you confess will take place. Mangyayari kung ano yung kino-confess mo. Kaya nauuso yung tinatawag natin mga positivism or yung mga positive confession. Sa psychology, tawag na doon positive thinking. Pero sa Kristyanismo, ito'y tinawag na faith. By faith. Yung practice, pagano, pero Kristiyano na kasi by faith daw. Positivism yun, positive thinking, na palagi kang positive. Lagi mo ang sasabihin. Pero sabi ng Panginoon, walang epekto yung mga sinasabi natin. Kaya nga, pag mahirap ka na, huwag mo sabing mahirap ka. Sabi mo mayaman ka. Iniloloko mo sarili mo. Hirap ka na nga, mayaman ka pa rin. Tanggapin mo na mahirap ka at magsikap ka para ikaw yung umasenso. No? Wala yun sa confession. Nandoon yun sa iyong pagsasagawa at pag-alam sa totoo at realidad na nangyari sa buhay natin. No? Maging totoo tayo upang alam natin po. Halimbawa, alam mong ikaw ay may sakit. Sasabihin mo, wala kang sakit. Halimbawa, ngayon, katulad ngayon, nasira ang mga ganyang paniniwala. Yung mga positive thinking, yung mga, yung positive confession. Kahit ma-COVID ka, kahit sabihin mong, wala kang COVID. Wala kang COVID. May COVID ka. Mamamatay ka. Dahil mo wala kang COVID. Dinuloko mo sarili mo. At mga Kristiyano, hanggang ngayon, meron pa, hindi lang mga Kristiyano, basta ordinaryong Kristiyano, pastor pa, tagapagturo pa. Kaya marami, kasi kung pastor nga naniniwala sa ganon, siyempre yung membro maniniwala rin. At yun ay isang paganong practice na ginawang Kristiyano rin. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sa pananalangin, huwag tayong mananalangin, nakatulad ng mga pagano, sabi ng Panginoon. Kung tayo mananalangin, huwag tayong manalangin na katulad ng mga pagano na paulit-ulit. No? Sa atin na ituro yan. Yung mga panalangin na paulit-ulit. Hail Mary, paulit-ulit yun. Alam ko may formula nga kami noon nung kami ay yung novena. Paulit-ulit yun. Sabi na, huwag tayo mananalangin ng paulit-ulit. Walang bisa yun. Ano yun? The same. Kung ako sa inyo, pa hindi kayo mapagod, i-tape mo na lang, di ba? O record mo. As i-play mo na lang. Sabi ganun. Kami sa akin pinamemorize. Ako, tamad ako mag-memorize, kaya hindi ako marunong manalangin, sabi sa akin. Pero na-realize ko na nung ako'y maging Kristiyano, hindi pala ganun ang pakikipag-usap sa Diyos. Paulit-ulit. Ano ba, subukan nyo ngayon, magsasalita ako paulit-ulit. Mainis kayo, di ba? Kasi wala na akong sinabi, yun na lang nang yun. So, dapat, ang panalangin ay sa pamagitan ng pakikipag-usap. Prayer is simply talking to God. Ang pananalangin ay sa simpleng kahulugan ay pakikipag-usap sa Diyos. Pag ikaw nakipag-usap sa Diyos para kang robot na paulit-ulit, hindi na Diyos ang kausap mo noon, hindi sa persona. No? Kaya yan ay isa sa mga paganong practice na nakagista natin at hanggang ngayon ay naihahalo pa rin sa Kristyanismo. Patlo, may mga imahen na kapalit ng mga paganong simbolo. So yung paganong simbolo, dahil nga sa Kristiyano na sila, pinalitan nila. Naalala ko nga yung sinabi ko sa inyo kanina, si Semiramis, isang Diyos-Diyosan ito, na kung saan ay nagkaroon ng anak, at yung kanyang anak na si Tamos yung naging anak niya, ay inasawa niya. Anak niya yun, ito yung sa paganong Diyos-Diyosan, no? Anak niya, si Tamos, inasawa niya. Ngayon, sa Kristiyano, alam niyo ba may similarity sa atin? Yung tawag na si Mama Mary, saka si Papa Jesus. Pero yung Mama, nanay yun. Tapos yung Papa, anak yun. Di ginawa mag-asawa.
Yan ay, bakit ganoon? Kasi paganong kaisipan yon na naisalin sa Kristiyanong paniniwala, kung kaya nahalo. Pero pag pinag-aral mo sa Biblia, walang ganoon. Kahit tingnan natin ang Biblia, hindi na si Maria na isama sa sumunod na kabanata ng iglesia. Hanggang doon lang siya sa Book of Acts, na kasama ang mga apostol ng mananalangin. Nung dumating ang pagbaba ng banal na Espiritu bilang katuparan sa pangako ng Panginoong Kristo, na doon si Maria, pagkatapos doon, wala ng record. Kaya lang, nung maging Kristiyano nga si Constantine, naisipan nila na gamitin yung pangalan ni Maria bilang kapalit si Semiramis at ng iba pa mga Diyos-Diyosan. Para yung mga pagano, hindi umalis. Kasi sabi nga nila, ba't ka paalis? Meron naman tayo dito. So yun ang ginawa nila. At yan ay isang pandilin lang ng dyablo. Kaya maraming mga angking Kristiyano, pero walang katibayan na sila ay mga anak ng Diyos. Pangalan lamang na Kristiyano, pero hindi talaga sila totoong naging Kristiyano. Kaya sa pagpapalit nila ng mga paganong simbolo, ay naging Kristiyano ang practice ng mga pagano. Ang mga pagano ay gumagamit ng mga simbolong pangkontrol. No? Gumagamit sila ng mga simbolong pangkontrol. Dahil dito sa mga simbolong ito, nakokontrol nila yung mga tao. Dahil nga sa mga tao ay walang kaalaman sa mga bagay sa salita ng Diyos, sila ay namamanipula nitong mga uri ng paniniwala. Ang makikita po natin dito sa mga imaheng ito ay may mga koneksyon sa mga pang-espiritual na pang-iidolo. No? Idolatry ang tawag natin doon. Mayroong spiritual idolatry ito na may kinalaman sa pagpapalit ng pananampalatayang Kristiyano para mapalitan ang pananampalatayang Kristiyano. Ang mga imaheng ito ang nagiging dahilan kung kaya ang tao ay hindi na magtiwala sa Diyos kundi doon na sa imahe. Maalala po natin sa mga panahon na kung saan ay may mga kapistahan, ako kasama rin ako dyan dati, ay nagpapahid sa mga santo at naniniwala na ako'y gagaling. Kaya lang, isa sa mga karanasan ko nung ako'y patuloy na humahalik-halik doon, kasi mayroon kami doon sa probinsya namin na hinahalikan na tinatawag namin hinulid sa paa. Sa palagay ko doon ako nakakuha ng sakit na TB. Kasi siyempre, yung mga may sakit, hahalik din doon. Di hahalik sila, ako wala akong sakit. Di paghalik ng may TB doon, di ako yung sumunod. Di lipat sa akin. Kung may COVID, siyempre yung COVID, lipat din sa iyo. Yan yung mga maling, mga paniniwala na hindi nila iniisip na ito'y maaari maging makasama sa kanila. So, nag-aakala tayo na mayroong himala, pero sabi ka ni Nora Honor, walang himala. Walang himala. Pero ang totoong himala ay yung himala ng pagbabago. Yung isang taong makasalanan ay ginawa ng Diyos ng himala na binago niya mula sa pagiging makasalanan, binago niya ito upang magkaroon ng kabanalan. Itong mga imaheng ito ay mayroong koneksyon sa mga espiritual na mga bagay. Halimbawa, sa awit, basahin natin, sa awit 96, no? Psalms 96. Psalms 96, verse 5. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. So, malinaw sa binasa natin na walang ibang Diyos kundi si Yahweh. Yung mga Diyos-Diyosan, yan ay likhang kaisipan lang natin. Yan ay buhat sa mga imbensyon ng tao.
Basta malikhaing isip ng tao, nakagawa sila ng mga larawan. At yun ay nagiging Diyos-Diyosan kapag yan ay gumawa ng himala. Alala ko, minsan may mga puno na may mga larawan ng Panginoong Hesukristo daw. Ay, alam niyo ginawa nila? Nilagyan ng kandila, pinalanginan. Nananangin sa harapan ng puno. Oh. Minsan sa saging. Kasi nga may mga himala. Ayan ay delikado sapagkat hindi mo alam na yung kinakausap mo pala ay masamang espiritu. Sa awit 115 or Psalms 115 verse 4. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nakakapagsalita. Yung mga larawang inanyuan, may bibig, hindi makapagsalita. At hindi rin makakita. Mga matang sadyang sadya. May mata nga naman sila, hindi nakikita. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga. Inanyuan nga yung tenga, hindi rin makarinig. Kaya kung ikaw'y nananalangin sa mga ganitong uri ng mga imahe, hindi ka maririnig nun. Kasi bagay lamang sila ni hindi makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga, may ilong, hindi makaamoy. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Eh, siyempre, walang buhay iyon eh. Kaya kung walang buhay, walang saysay. Ni wala kang naririnig kahit gamunting tinig man. Kaya itong mga ganitong uri ng mga larawan na inanyuan ay hindi maaaring isama sa paniniwalang Kristiyano. Kaya lang, dahil nga sa panililingan ng dyablo, naihalo ito. At dahil sa naihalo ito, marami ang naligaw at naililigaw. Sa Isaiah chapter 42, balikan natin ang Isaiah, chapter 42, verse 17. 42 verse 17. Mabibigo at mapapaya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Yan sinasabi ng Panginoon. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Hindi talaga ito sinasang-ayunan ng Diyos. Kahit noong paman. Pero sa kabila nito, ewan ko ba, o bakit pa rin ito sinusundan at ginagawa ng marami. Kahit mabasa nila ito. Bakit? Gumagawa sila ng sarili nilang rason. Sasabihin nila, yan naman ay simbolo lamang. Yan naman ay nag-represent lang sa Diyos. Tandaan natin, God is eternal. There is no exact representation of God. Walang maaaring eksaktong mag-represent sa Diyos. Sapagkat Diyos siya. Siya ang lumalang sa lahat ng mga bagay. Nilalang lang lahat ng mga bagay at walang maaring pumantay sa Kanya na masasabi natin ito'y parang Diyos, parang ang Diyos ito. Hindi. Baka ang sinasabi naman nila, parang magulang yan. No, yung larawan ay hindi naman talaga siya yun. Inaalaalaan mo lang siya. Paano mo nga maaalaala ang Diyos kung halimbawa ang nakikita mong larawan ay maling larawan na hindi talaga siya ang Diyos? O di iba yung naalaala mo, ibang Diyos yung nakikilala mo, at iba rin ang sasambahin mo. Kaya nagagalit ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang kalarawan. Kung meron man siya, yan ay walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak, ng nagkatawang tao, na siyang eksaktong larawan ng tunay na Diyos. At yun nga dapat nating pag-uusapan mamaya. And then sa Jeremiah chapter 14. Jeremiah 14. Verse 22. Jeremiah 14, verse 22. Malabo lang mata ko. Ito, verse 22. Hindi
nakagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Yahweh, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang mga Diyos-Diyosan walang kapangyarihan para magpaulan. Sa kapangyarihan niya, wala. Maliban na ang Diyos ang siyang magpaulan o payagan ng Diyos na umulan. Kahit nga ngayon, mayroon tayong pandemya, ang COVID ay patuloy na lumalaganap, ay walang Diyos-Diyosan ang maaari makapigil niyan. Diyos lamang. Kaya kung yan ay hinahayaan ng Diyos, mayroon siyang dahilan. Kaya magtiwala naman tayo sa Kanya sapagkat sa Kanyang ginagawa, meron siyang nais na mangyari. Katulad ngayon, hinayaan ng Diyos na magkaroon ng COVID. Bakit? Upang ang salita niya ay may pangaral sa iba't ibang dako sa pamagitan ng teknolohiya. Ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Ako'y na-COVID din, pero walang nagawa ang COVID. Sapagkat ang Diyos ay in-extend yung buhay ko. Gumawa ang Diyos, nag-provide siya, gumamit siya ng mga tao upang ako ay mabigyan ng lunas sa aking karamdaman. Pinalakas ako ng Panginoon. Maaari rin kasing bigyan ka ng gamot, ng panlunas, kung wala namang pagbabago sa katawan mo, walang tamang reaksyon ng katawan mo na hindi tutugon sa gamot, mamamatay ka rin. Sino ang maaring panggalingan ng lahat ng ito? Diyos lamang. Ngayon, magdiriwang tayo ng isang birthday, kapanganakan. Mayroon bang taong maaring gumawa ng tao? Wala. Diyos ang nagbibigay ng buhay sa tao. Nung nilikha niya ang tao, nilikha niya ito mula sa alabok. Kaya lang, taong lupa siya, walang buhay. Nung hiningahan ng Diyos, naging buhay na kaluluwa. Kaya nga, maliban na ang Diyos magbigay sa atin ng buhay. Wala. At ang Diyos din ang may karapatan kung kailan niya kukunin ang buhay. Walang Diyos-Diyosan ang maaring kumontrol sa mga bagay na ito. Ang Diyos na buhay lamang na ating pinag-uusapan sa hapong ito. Sa Habakuk, chapter 2, verse 18. Habakuk, chapter 2, verse 18. Ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hugisan ng lumilok sa kanya? Pagkatapos niyang lilukin, maganda, maayos, kaaya-aya, ang sabi dito ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosang matapos na hugisan ng lumilok sa kanya? Isang larawang yan, isang larawang yari sa metal na nakapagturo ng kasinungalingan sapagkat ang manlililok ay nagtitiwala sa sarili niyang likha. Kailanman siya'y gumagawa ng Diyos-Diyosang di man lang makapagsalita. Nasaan ang tiwala? Nandoon sa lumikha. Diba? Now, in the case of graven images, ang tiwala ay nandoon sa naglilok. Siya yung naglikha nun, kaya ang mahusay siya. Madalas dyan sa amin, sa bahay namin, may nag-aalok dyan. May dala-dala yung Santo Niño. Biruin mo, yung Diyos-Diyos na dala-dala niya, binebenta niya. Hindi man lang makapunta sa bahay na mag-isa. Kinakailangan pa siyang buhatin para makarating sa amin. Tapos, pag iyon ay nabili, nilalagyan ng dinadamitan, nilalagyan ng sampagita, pinababanguhan, iniingatan. Pero sa panahon na may problema at suliranin, yun mismong kanyang iniingatan, walang kakayanang ingatan siya. Kaya nga pag may bagyo, ay ikaw yung nakaalis na, siya hindi pa. O kaya pag may sunog, ikaw yung nakalabas na, siya sunog na. Kasi wala siyang kakayanan, iligtas ang kanyang sarili. Dahil bakit? Wala siyang buhay. So itong mga bagay na ito ay dapat nating maunawaan na
paraan ng dyablo para tayo ay linlangin. Kristiyanong paniniwala, ngunit ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Dahil sa bagong tipan naman po ito, chapter 1, verse 9. Saan ba verse 9? 7, 8. Saan ba 8? 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Sila na nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap, sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. So ito magandang nangyari sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, na matapos silang makakilala sa tunay na Diyos, tinalikuran na nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano at meron ka pang ganito, ay maaaring hindi ka pa talaga tunay na Kristiyano. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, tinatalikuran na ito. Tinatalikuran na. At nakatuon na lamang siya sa tunay na Diyos. Kaya nga, dapat nating maunawaan ang mabuting balita, ang ebanghelyo, na kung saan ang tunay na Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Si Hesukristo na siyang nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Balikan natin yung 1 Timothy chapter 1, verse 15. 1 Timothy chapter 1, verse 15. 17, verse 15. Okay? 14, 15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. So ito rin yung katotohanan na dapat daw tanggapin at paniwalaan ng lahat, no? Ng lahat, wala exempted. Ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Tayo lahat ay mga makasalanan. Lahat tayo ay sumuway sa Diyos, sa utos ng Diyos. Lumabag tayo sa kautosan ng Diyos. Numero uno na nga itong pangalawang utos ng Diyos. No? Na huwag tayong gagawa ng mga inanyo ang larawan. Ang unang utos ng Diyos, huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At pangalawa, huwag gagawa ng mga inanyo ang larawan. Dito pa lamang ay marami sa atin ang guilty. Lahat tayo ay naging makasalanan, ngunit mabuting balita, ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, naparito siya upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Naparito siya